siya naging mabuti at matapat sa atin sa kabila ng ating pagkukulang, ay patuloy nating nararanasan yung kanyang kabutihan. So, kanina napakasarap na namnamin yung mensahe ng awit, lalo na yung sukdulang biyaya, no? So, hindi tayo dapat karapat-dapat, pero minarapat pa rin tayong mahalin ng Diyos. Kasi kung ang tao ay hindi tutulungan ng Panginoon, ano kaya yung magiging kalagayan natin? So, for last time, before I share my message, magkaroon lang tayo ng konting review. Last time, we are talking about no one is righteous. At makikita natin doon yung the verdict of humanity stand the guilty of the standard of our God or before the Lord. So, alam natin na lahat tayo ay nagkulang, talagang hindi tayo makakaabot, well, fall short for the presence of the Lord. And the same time, binigay din ni Apostle Pablo doon, the purpose of the law is not to redemptions, but to conviction. So yung kautusan ibinigay ng Panginoon niya para ipakita sa lahat ng tao kung saan tayo nagkukulang. At maging dun sa ating simple basic excuses, nakala natin yan ay okay lang, pero yan pala ay nagiging ugat din ng kasalanan. At for this morning po, I would like to share the heart of the Bible. So dapat po nakita natin kung ano talaga yung puso ng Biblia na dapat nating makita. We are saved for the entirely by the grace of God through our faith in Jesus Christ. Hindi po sinabi ng Bible through the religious, through the denomination, through the pastor, or something else, or anyone else. Wala pong sinabi doon ang Bible. Kundi sinabi yan, we are already saved by faith in Jesus Christ. Tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos na dakila, nagpapasalamat po kami sa oras na ito. Salamat po sa pagkakataon na patuloy kaming kakanin ng iyong mga salita. Salamat sa iyong pangako, salamat sa iyong katapatan, at salamat po Lord na kami ay mayroong limitations, ay hindi namin maabot ang iyong katwiran. Pero salamat sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na siyang napako sa cross, namatay at nabuhay na muli para magkaroon kami ng tunay na relasyon, maranasan namin ang tunay na kahulugan ng buhay, at magkaroon din kami ng lugar dyan sa inandamo sa kalangitan. Panginoon, patuloy namin hinihiling ang iyong banal na Espiritu, mangusap at manguna sa mga puso't buhay namin, hayaang maging bukas ang aming pandinig at maging maliwanag sa aming kaisipan ang mga bagay na nais mo pong iparating sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, you are our speaker, our preacher for this morning. Gamitin mo lang po ang iyong abang lingkod. Ipagpala mo po sa akin ang karunungan. Gamitin mo po ang aking mga labit tinig upang iparinig sa amin ang mga bagay na dapat naming matutunan. At ito naman ay magbunga sa aming buhay ng pagpapalang pananampalataya at tibayan at patuloy na pagpapalalim sa aming relasyon sa iyo. I-open mo po rin, Panginoon, ang three foundation of truths based on our text for this morning, Panginoon. Makita po namin ang iyong mga pundasyon patungkol sa pananampalataya, kaligtasan, at maging sa magiging kalagayan ng tao kung hindi kami magiging seryoso o magiging totoo sa pagkakaroon ng relasyon sa iyo. Salamat, Father God. Kublihan mo po kami ng iyong presensya at pagpalain mo kaming lubos. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. So, the heart of the Bible, itinuturo talaga ng puso ng Biblia, we are saved for eternally by the grace of the Lord through our faith in Jesus Christ. Wala na pong ibang sentro ang Biblia, kundi ang ituro sa atin na tayo ililigtas, hindi sa ating gawa, hindi sa ating relihiyon, hindi sa ating kabutihan, hindi sa ating kayamanan o sa ating karunungan, kundi sinasabi ng Bible na tayo'y naligtas through faith in Jesus Christ. Kaya napakahalaga ng relationship so our Lord Jesus Christ. Hindi natin po pwede na iwasan si Jesus Christ. That is the way in the life to enter the heaven. At hindi natin maunawaan at hindi tayo makikilala ng Diyos kung hindi dahil kay Jesucristo. So maging malinaw po sa ating lahat ang mga bagay na yon. So dito bago ko i-share yung word of shifting from condemnation to justification dyan sa ating talata mula sa 21 hanggang 26 o someone else na aabutin natin ng 27, pero we are try our best na mag-focus dyan sa ilang mga verses na yan. Kasi makikita natin, after na ipakita ni Paul
sa mga tiga-Roman at maging sa ating panahon, kung ano yung kalagayan natin, kung ano yung mga excuses natin, kung paano tayo nagpapa-under the law, under the traditions, na talagang there is something missing link doon sa ating pagsiserve sa God. Kaya kung minsan, it's easy to neglect the day of the Lord. Napapansin niyo po? Kasi once na ang isang Kristiyano, hindi malinaw yung relationship sa ating Panginoon, hindi mo maunawaan, bakit ako nasimba? Bakit ako na-attend ng mga gatherings, prayer meeting, or something kind of activity that's conducting the church? Okay ba? Parang nagiging tanong yun sa atin. Kasi ang kulang natin dito is our foundation. Especially, hindi tayo nagkakaroon talaga ng pagkakataon na basahin yung Biblia. Napakaliwanag po sa mga talatang ito, bukod sa makakakuha tayo ng karunungan, makakakuha din tayo ng kapamaraanan kung paano natin mas makikilala yung ating Panginoon. Brother and sister, we are consider ourselves as a sinner. Tama po ba? Ikinukonsider po ba niya na makasalanan tayo? At ang sabi ng Biblia, binasa kanina, kung i-shortcut ko lang doon sa verse 23, paki-flash, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa ating Panginoon. So doon pa lamang sa dictionary, sa verse 23, makikita natin dyan, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kalatian ng Diyos. It's very fall short for the presence of the Lord. Isipin ninyo na lang, ang sabi dyan, pag i-jump natin yan sa verse 26, anak, paki-plus 26. Gusto ko introduction yung pag-aaralan natin ngayon. Sabi diyan, sa pagkakakailan, ako'y sinasabi sa kanyang katwiran sa panahon ng kinaukulan. Mas maganda pa sa English, ano? So, ang lahat ay nagkasala, ang lahat ay hindi nakaabot sa katwiran ng Panginoon. So, sinasabi din ng Bible, the wages of sin is death. So sabi nung verse natin kanina, in verse 23, lahat tayo ay nagkasala at walang nakaabot sa kalatian ng Panginoon. Pagtatanungin ko kayo, tayo po ba'y mayroong kasalanan? Pero sabi, the Bible says, the wages of sin is death. Kinakailangan mong mamatay, kinakailangan kong mamatay. Dahil meron tayong kasalanan. Yung po ba ay physical death? No. That is our fellowship to our God. Kaya remember in Adam and Eve, nung gumawa sila ng kamalian sa isang bilin ng ating Panginoon, talagang dati-dati, imagine nyo that, si Adan at si Eva pinupuntahan ng Diyos at kinakausap ng Panginoon. Can you imagine that? Kinakausap ng Panginoon nung may tamang relasyon at talagang hindi pa nagkakasala ang tao noon. Talagang kinakausap sila ng Lord during that time. Yun yung masarap isipin, ano? Pero nung nagkasala si Adan at si Eva, inilabas sila ng Panginoon sa paradise of Eden, and the same time nawala din yung fellowship ng Panginoon. Kaya isipin yung mabuti. Sa Old Testament, kung tayo magiging familiar sa pagbabasa, rather than compare the New Testament, napapansin nyo sa Old Testament, selected lang yung kinakausap ng Diyos. I want to talk to Adam, I want to talk to Noah, or Abraham. Pero, ang tao nun sa chapter 6, very numerous. Pag sinabing numerous, hindi mabilang. Dahil nga ang tao ay nawalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Yun yung nagkaroon ng spiritual death. That is a fellowship between the man to God. Yun na yung nawala. Kaya kung minsan, nagnakaw ako kahapon, sabi ni pastor, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ba't di ako namatay? Hindi yon. Meaning to say, yung presence ng Panginoon, hindi natin nararamdaman. Okay? Nakukuha nyo? Kaya lahat tayo mapapahamak. We are fall short for the presence of God. At isa man sa atin ay hindi basta makakaabot sa Diyos sa pamamagitan na mabait ka, magalang ka, matalino ka, mayamang ka, nasa loob ka ng simbahan, paluhod-luhod ka pa pag nananalangin, paiyak-iyak ka pa pag nagte-testimony. Pero kung wala kang tamang relationship sa Lord, all things become vanity. Although, mabuti ang pagiging mabuti ang pagiging religyoso kung totoo ang relasyon sa ating Lord.
mabuti ang pagtulong sa kapwa kung mabuti ang intention. At ginagawa natin to, we're trying to do out of love. Hindi dahil mabait siya, mabuti siya, binibigyan niya rin ako, kaya niya ako bibigyan. Kaya yun titingnan natin dito. Kaya sabi niya dyan, He did to demonstrate His righteousness at the present time, so that to be just and one who justify to those who have faith in Christ. Remember this word, faith in Christ. Pakisabi po, faith in Christ. Maja-justify ang mga believers, ang mga tao, kung sila ay merong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Let's go. So sabi dito in verse 21, but now the God's way is putting the people's right within himself has been revealed. It was nothing to do within the law. Even through the law of Moses and the prophets has given their witness to it. So ipinakita niya dito na ngunit nahayag kung paano pinawalang sala ng Diyos ang tao. Not based on the requirements of the law. Not based on the requirements of the church. Not based on the requirements of religious or denomination. Walang sinabi doon. Ang sinabi niya dyan, who justify, verse 21. Ang sabi niya dyan, sa pamamagitan, he witnessed, sabi niya dito, himself revealed, nothing do what the law, even through the law of Moses, even the prophets given the witness for it. Wala dun eh. Kundi, maybe the prophets, ginamit sila ng Panginoon, pero hindi alam gagawin ng prophets kung hindi magsasalita sa kanila ang Diyos. Remember this word? Hindi alam ng gagawin ng prophets kung hindi magsasalita ang Panginoon sa propeta. Are you following? Yun ang Old Testament. Halimbawa, propeta ako noon. Sabihin ko, propeta ako. Pero kung hindi naman magsasalita ang Diyos sa akin, useless for being I am a prophet. Maliban mag-speak out ang God sa akin at sabihin ko ano yung gagawin. Yun ang kahibahan. No. Kaya sabi niya dyan, but now afar from the law is righteous for God has been made known. Ni-reveal yung word na known, inihayag niya na. Bakit? Kasi ang Romans na isulat, possible 74 to 76 AD. Patay na si Christ. Nangyari na yung sinabi ng mga propesiya, sinabi ng mga prophets, ng mga hukom, and the kings, and then yung mga matatalinong tao na mayroong ipapako sa cross na magbabayad ng ating kasalanan. At ang sabi doon, si Jesus Christ, one of the person who require completely the requirements of, comply the requirements of the law. At ang sinasabi ko nga sa inyo mga kapatid, kahit sa social media, sa nakikinig ngayon, wala ni isa sa ating makakasunod sa utos o sa batas ng ating Panginoon. No one. Kaya sinasabi natin to. Kaya sabi pa niya in verse 22, pinawalang sala ng Diyos ang tao sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Remember this, the righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between the Jew and the Gentile. So malinaw po dyan, through faith. Kaya tatandaan natin, hindi ko mo close ka kay pastor, hindi ko mo ikaw ay elders of the church, o kaya maybe you are a pastors that you preach the gospel, pero kung wala kang pananampalataya kay Jesus, wala yung justifications. Okay, nakuha natin. Sabi pa niya dyan, to 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kalatian ng Diyos. That's our key verse. So malinaw dito, even one has sinners is far away from God in saving the presence. Paano na natin masasabi ito? Na lahat tayo ay nagkasala, we are far away from the presence of God. Kasi ang mga Romano during the time, pinipilit nila na basta sila ay Jew, they consider already saved. Why? That because he considered sila yung mga chosen people. Tama po ba? Sila yung kauna-unahang pinili ng Diyos. Ay kung ganun pala ang Panginoon, okay, dahil mabait ka, ligtas ka na. Okay, dito ka. Ay ikaw, hindi, diyan ka.
Hindi ganun ang Lord eh. We have a great pattern to show the mercy in grace of our God. Kaya sabi niya dyan sa 23, pakinggan nating mabuti ang sinasabi. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat! Ang sabi niya dyan. For all have sinned and fall short for the glory of God. Ngayon, pag hindi nyo kinonsider na tayo nagkasala, wala lang talaga sa inyong Panginoon. Ay, okay lang yan kasi yung kapitbahay ko naman nagkakasala din. Hindi nasimba. Okay naman buhay nila. Ay, mga ganun ano. Yung ang simba ng simba, nangunguha ng talong na may talong. Okay naman sila. May ulam sila pag nakakapagkuha ng hindi kanila. Huwag niyang titingnan yun doon. Kasi ang titingnan natin, bakit mo nagagawa yung ganung bagay? Ang sabi ng verse natin dito sa saling ko, anyone has sinned is far away from the God's presence. Yung parabagang, it easy to do wrongs rather than to do right. Yung last time na pinag-usapan natin, yung aking konklusyon, application. Madalas, ang mga taong walang Panginoon, mas madaling gumawa ng mali kaysa gumawa ng tama. At naniniwala din ako, even you're already Christian, napakadali pa rin gumawa ng kalokohan kaysa sa kabutihan. Kasi, ang reason yun, yung sinasabi niyang fall short, bibigyan natin ng mas mababaw na kahulugan. Yung word of fall short, we are far away from the presence of God. Kaya normal sa inyo o sa tao na gumawa ng mali, hindi sumimba, hindi magbasa, hindi magpahalaga sa instruction ng Panginoon dahil you are far away from the presence of God. Even you are Christian. Amen? Are you following, brother and sister? Kakatukin yung puso nyo. Aba, Christian ako, bakit palang parang fall short talaga ako for the glory of God? Medyo may pagkukulang doon. Okay? Pero, hindi natin i-question yun. Titingnan natin kung paano gagamutin ng Panginoon yung pagkakalayo natin sa Kanya. Hindi dahil malayo ang bahay niyo sa simbahan, ha? Hindi dahil ang simbahan ay malayo, hindi yon. Malayo tayo sa Panginoon dahil nangingibabaw sa atin yung ating flesh of nature, yung ating self-desire. Yun yung ating makikita dito. And then sabi pa niya, in verse 24, ngunit dahil sa kagandahan loob, ito na maganda, dahil sa kagandahan loob, sila'y pinawalang sala, sa pamamagitan ni Kristo, sila ay pinalaya. Naninindigan palahin mo ko dito. Pag itong verse 24 na ito, okay, bibigyan ko ng diksyon, yung word of justify. Sabi kanina, we are fall short for the glory of God. Sabi ni Paul, and all are justified freely by His grace through the redemptions that come by Christ. So, hindi sinabi ng Bible na may redemption at mayroong pagpapalaya dahil sa church na ito. Walang sinabing ganon. Wala ding sinabi na dahil sa pinapanalangin ka nila, lalaya ka. Ay, ang ganon. Hindi din doon. Kundi sabi ni Paul, we are justified freely by His grace through redemptions that come by Christ Jesus. Hindi niya sinabi na you are setting free and justified that because you are belong sa bahang Kristiyano. Walang ganon. Kundi ang sabi ni Paul sa mga Hudyo noon, hindi dahil kayo ay mga Jewish people, hindi dahil kayo ay mga Grego o kaya mga Hudyo o kaya mga Gentile, hindi. We are justified freely by His grace through the redemption that come by Christ Jesus. Kung sinabi sana dyan, redemption that come from sambahang Kristiyano, Katoliko, Iglesia ni Kristos, Sabadista, or some other kind of religious, go ahead. Hindi tayo doon makikipagtalo. Kaya nga mga kapatid, ang akin dito, tingnan yung mabuti. Why you supposed to be here? Why you consider as assembly or a part of the chamber of sambahang Kristiyano? Yun ang dapat nating makita. Dapat na-justify sa inyo si Kristo. Okay, next, verse 25. Babalikan natin niya mamaya. Sabi niya dyan, siya'y inalay sa Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo mapatawad ang ating mga kasalanan.
At ang lahat upang mapatunayan na siya'y matuwid nung una pa man panahon, nagtimpi lang siya at ipinagpaumanin ang kasalanan na nagawa ng tao. Doon yun man makikita yung amazing love. Okay, bibigyan ko dito ng diksyon. God presented Christ, sabi niya dyan, Jesus yun, as a sacrifice of atonement. Pag sinabing atonement, hindi kasi po pwede yung dugo ko lang eh. Kasi ako makasalanan. Hindi rin yung pwede na yung dugo lang ng tupa, ng baka, ng dove, o kaya yung bato-bato, o kaya yung camel. Hindi nga kasi sapat yun dahil madumi yun. The perfect atonement is the Lamb of God. Ito po ay Jesus. Si Jesus, ano po natin masasabing that is a perfect sacrifice? Si Jesus po nagkatawang tao, not by the human effort. Hindi yung bakbakan ni Joseph at saka ni Mary. Ang sabi ng Bible, He conceived by the Holy Spirit. So, ibig sabihin, walang similya. Pero in the process to become incarnation of Christ, kailangan niyang magkatawang tao para una magkaroon ng dugo at laman. Kasi, yung blood lang niya, sabi niya doon, through the sheddings of His blood, to be received by faith. Yun ang dapat nating makita dito. Na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus lamang, kaya it's very important your relationship to our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, bibigyan ko kayo ng konting hints. Bakit ang Hudyo hindi tinatanggap si Jesus? Bakit ngayon si Jesus hindi nila tinatanggap? Ito, remember this word. Sa Old Testament, from Genesis to Malachi, kilala na nila yung Father. Maniwala kayo that because the Father is the Creator. And at the same time, yung Holy Spirit, kilala na rin nila. Dahil ipinapadala ito ng Diyos para iparanas. Kilala na nila ito, pero itong si Kristo, hindi nila ito kilala. Kaya nga, even the Jewish people during that time, he reject Jesus Christ. Kasi ayaw nilang maniwala kay Kristo. Nire-reject na yun. Kaya nga sabi ni Jesus Christ in John, naparito ako upang ipakilala sa inyo ang Ama. Ay di lalo na yun, John 10:30. Ako ang at Ama ay isa. Hindi, pagpasok pa ng yung John 14:6, alam nyo, ako lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi kayo kung makakapunta sa Ama kung hindi nyo ako kilala. Kaya nga sabi ni Jesus, sabi ni Jesus Christ, at saka yung ating Ama sa langit, nagsasalita sa Kanya yung baptism of Christ, ito ang kinalulugdan kong anak. Justifying na walang tao makakapunta sa langit kung hindi kikilalanin ang ginawa ni Kristo. Kaya nga hindi tayo tinitingnan eh. Yung halimbawa, titingnan lang ako, yan si Mark, pag tiningnan ako, direct ng Father, reject. Pero tinitingnan niya si Kristo. Kaya nga, every Christian today, if you have a real, genuine relationship to our God, your life is hidden in Christ. Hindi po pwedeng, eto si Christ. Dapat, eto si Christ, eto ka. Are you following? Okay, last verse, 26. Sabi niya dyan, kasalanang nagawa ng tao, ngunit ngayon, tuwirang ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ay nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ito na. He did it to demonstrate His righteous. Pinakita niya talaga, the present time. Ito na yun. So to be just and the one who justify sa mga taong na justify to those who are have. Doon sa mga taong meron talagang pananampalataya kay Christ. So makasalanan tayong lahat. Pero kung naniniwala at nananampalataya ka talaga sa ginawa ni Jesus sa cross, you're justified, free, and already redeemed by our Lord. So ngayon, what is the three foundations of truth? Tingnan natin. Anak, pakibalik yung 23. Ito yung problema. Ang isang problema, sa verse 23, ang isang problema natin, the problem is, for all have sinned. That is the first foundation of truth. Lahat tayo ay merong kasalanan. Tama po ba? Are you agree? Sino walang kasalanan dyan? Umuwi na.
Okay? Pero yun malinaw ano, the problem, all have sinned. Yun ang problema natin. Yun ang unang-una. Whether a good or bad human stand, everyone is born spiritual bankrupt. Pagkakasilang pa lang po natin, kung babalikan ko lang yung mga preceding message, doon sa Psalms 51, I forgot the verse, sabi doon ni David, mula pa lang sa sinapupunan ng aking nanay, ako'y makasalanan na. Okay? Makasalanan na. Okay? Ano kayang kasalanan nun? Ano kayang kasalanan nun? Baka bago nabuntis si Jesse, yung asawa niya, bago pa lumabas si David, hindi pa sila hindi kasalanan agad, ano? So, premarital sex tawag natin doon. So, whether or good or bad, the human stand, everyone born spiritual bankrupt. Yun ang problema. Hindi natin alam yun una. Kaya tayo, simba-simba pa. Wala yan. Mamamatay din. Oh, that is right. And Hebreo 9:27, itinakda talaga na mamatay. Pero, pagkatapos paghuhukom. Yun ang isipin natin. Kaya, wag natin, ang message ata last time, do not estimate our God. Kung minsan ng tao, we are trying to estimate our God. Kung minsan nga, dapat ini-estimate natin yung pangungutang natin kung mababayaran natin. Yun dapat eh. Pero if you are trying to estimate our God, oh, our God is very long, very wide, very deep. Yun siya. Pero ito, ang problema natin dito, sabi ng verse 23, all have been sin. Lahat tayo may kasalanan. So, ibig sabihin, kung lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay mananagot. Tama? Lahat tayo magbabayad. Dapat. At ang sabi ko dito, and fall short for the God's prepares standard. Talagang, hindi po pwedeng pumasok sa langit yung tulad na ito. Hindi dahil sa pangit. Talagang pangit ang ugali. Hindi po pwede yun. Hindi rin po pwedeng sabihin naman ng Panginoon, oy, maigsi ang short mo. Hindi ka pwedeng pumasok sa langit. Hindi rin pwede dun sa physical appearance eh. O yung buhok mo masyadong malambong. Ayan Ay paano kung walang buhok? Hindi po pwede dun eh. Ang pinag-uusapan dito, not your physical appearance, but the status of your soul. Napaparusahan. Yan sabi ko dito, there is no heresies of sins before the holy God. Hindi po pwede ang tao makakalapit sa banal na Diyos habang mayroong kasalanan. Tama? Tama po ba yun? Pero ang gracious naman dito, the solution sa ilalim ng ating foundation. Ang solution, verse 24 to 25, that we call the three pillars of salvations. 24, isayin natin. And all are justified freely by His grace through the redemption that come by Christ Jesus. Ito na yung solusyon. May problema tayo, no? Kanina, makasalanan. Pero sa lawak ng pagmamahal ng Diyos sa atin, ikaw gumagawa tayo ng problema, ikaw at ako gumagawa ng problema. Parang yung mga anak, gawa-gawa ng problema. Pag nandun ang problema, sino tatawagan? Magulang. At kung meron ka pang titong pulis, titong mayor, vice mayor, hahanap ka pa ng iyong mga backer, Pero, ikaw yung gumagawa ng kasalanan. Ito, gusto niyo yung puso ng Bible? Puso ng Bible? Ito yung ginawa ng Lord. All are justified freely by His grace through the redemption that come by Christ. Ang solusyon ng Panginoon, una, makikita natin dyan, God reminds us our sin through the simulations in magnificent action. Number one, makita mo dyan, yung word of justification. Bago natin ilagay yung justify. Kasi kaya nagkaroon ng justify, si Christ kasi namatay na. Ang kinakailangan lang, manampalataya tayo, totoo sa Kanya. Hindi po pwedeng, sabi po ni Pastor, tanggapin Diyos sa Jesus eh. That is wrong idea. Dapat maranasan nyo yung ginawa ni Jesus. Hindi ipako
maranasan ninyo yung pagmamahal na ginawa ni Jesus para sa atin. We need to understand what Jesus done. Bakit siya napako? Para ma-justify ka sa pamamagitan. Number 1 dito, yung word of justification in verse 24, legal term niyan, no guilt. Kasi ang problema natin, guilt tayo that because we are sinner. Amen? Are you following? Baka may nantok dyan. Kasalanan ko pa na hindi nyo naunawaan. Okay? Okay, sabi dito, legal term doon is no guilt that because Christ, dahil si Jesus. Anak, pakijump na ng 25 para dire-diretso. 25. God presented, ibinigay si Jesus bilang sakripisyo o perfect sacrifice. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, shedding the blood, be received by faith. Ito na, yung legal term doon, makikita natin yung justification na no guilt dahil meron ng isinacrifice. Kaya hindi na po pwede yung sasabing, tuduluhod ka o nagsisimbahan para patawarin ka, pinatawad ka na kung totoo kang nananampalataya kay Jesus. That is a legal term. If you really have connected in Jesus Christ, ang legal term nun, hindi ka na guilty. Ay, Pastor, araw-araw po ako nagkakasala. Kahit ako nagkakasala din. Pero araw-araw akong humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Iba kasi yung iba kasi yung nagkakasala kesa namumuhay sa kasalanan. Malayo yun yung nagkakasala sa namumuhay sa kasalanan. Pag yung namumuhay sa kasalanan, baliwala na yan. Yun ang iisipin natin Iba naman yung, halimbawa, natempal ako lang, yung mga, mga something pakulot ng natin. Hindi yung sinasadya, Pero yung madali ka na, araw-araw ko na lang nagmumura, linggo-linggo na lang hindi ka nasimba, o every other week hindi ka nasimba, o parang lifestyle mo na yon. Yun ang problema natin doon. Kailangan natin matutunan na ayusin yon. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Okay. Justification's legal term is no guilt. That because, ito na, Christ as sacrifice of atonement through the shedding the blood to be received by faith. Yun yung una. Pangalawa, yung word of redemption. Yung word of redemption naman dito, itinutukoy dito yung pagtubos. Jesus brought our freedom from the slavery of sin, His own life. Yung para bagang, minsan nangyayari ito sa buhay ng, lalo yung mga kambal. Halimbawa yung kakambal niya, nakapatay. Yung kakambal niya, wala pang asawa. Halimbawa, bago yung kakambal niya, merong 12 anak. Okay? Dahil sobrang pagmamahal itong kambal nito, halimbawa, they over herself. Parang ganun They over his own self. Parang ganun Sabi niya, Brad, kawawa naman ang mga pamangking ko, pero usap tayo. Ako ng kasalanan mo, pero babaguhin mo ang buhay mo. Nakuha niyo? That is illustration. Brad, ako ang makukulong para sa iyong mga anak. Meron term and condition doon. Ako yung ibabayad, pero wag mong sasamantalahin ang ginawa kong kabutihan. Are you following? Mother and sister, si Jesus, bumaba dito sa lupa, nang sabi niya, nagtuturo siya, na parito ako hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Hindi natin nakikita, it's all about the teaching of Christ. No, it's all about the sacrifice of atonement ang sinasabi niya doon. Nababayaran ko ang inyong kasalanan, pero huwag nyo naman sasamantalahin ang aking kabutihan. Hindi yun, after naging Christian ka, lalo ko nang lalayo sa Panginoon. Nasaan din yung redemption? Nasaan din yung tunay na pagiging malaya? Kaya isipin natin itong mabuti. Doon sa solution, the 3 pillars, number 1, we need to justification. We are justified that because Christ.
through our faith, through the grace. And then yung redemption dito, ang pagkakatubos dito, dinala ni Jesus yung kalayaan sa mga tao sa ilalim ng kasalanan, sa ilalim ng sumpa. Kaya nakakapagtaka, pag Christian ka, bakit madali nakalimutan ang ginawa ni Jesus? Yun ang iisipin natin. Gumagawa tayo ng problema, gumawa ang Diyos ng solusyon. Pero yung solusyon na yon, anong ginagawa natin? Binabaliwala natin. At ang patatlong pillars of salvation, it's a word of propitiations. Yung pagpapatibay. Sabi ng verse 25, paano pinatibay? Ito po, through the shedding of His blood. Paano pinagtibay na ikaw ay binayaran ni Jesus? Yung dugo niya ay nabubo para sa atin. Ang tawag doon is propitiation. Pinagtibay ng kanyang dugo. His blood is satisfied to justice so that God could show His mercy. Kaya nga, remember in John 3:16? Sige nga, sabihin natin, for God so loved the world that He gave the only begotten Son. Whoever believe in Him, not, ang sabi doon, not perish but have eternal life. So, nasaan yung propitiations ng Panginoon doon? Si Jesus. Tatandaan niyo po ha? Nasaan yung katibayan? Si Jesus na ibinigay. Paano yun? Nung namatay siya doon sa cross, meron bang namatay na hindi nilalabas ang dugo? Sa buhay natin ngayon, patay na, binabalsa mo pa, hinihigop yung dugo. Yung iba naman sa atin, buhay pa, sinisip-sip na, lalo na, halimbawa, 10 magkakapatid, 2 nasa abroad, nakaasa yung 8, ubos ang dugo nun. Hindi na makauwi. Ay, may mga ganong klase. Pero ito, ibig ko sabihin dito, the 3 pillars of salvation, number 1, we need to justify that because Christ. And then, ang legal term na ulitin ko, na justify ka, no guilt ka dahil kay Kristo. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil Kristiyano ka, hindi dahil sumisimba ka, dahil kay Kristo. Number 2, you are already redeemed dahil kay Jesus. Pinagtibay yan ng dugoning ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, sa ating sa ilalim lang po yun ng solution. Pangatlo, the result. Ano ang resulta ng solusyon ng Panginoon? Verse 26. Tingnan natin ito mabuti. Ang sabi niya dito sa verse 26 sa Tagalog, ko babasahin na, ngunit ngayon, tuwirang ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya'y nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Iyon po yung resulta. God is just and justifier. Yung word of justifier. Bukod yung word of justification. Yung word of justification, ipinakita yon ni Jesus. Yung justifier na ipinapakita dito, ito yung God na just as justifier nagbigay ng katwiran. Isipin nyo, ang tinutukoy dito, He did it to demonstrate His righteous. Ang tinutukoy dito ni Paul, yung ating God the Father. Sabi niya, ipinakita niya yung pagiging matuwid niya sa tamang panahon. Paano? So that to be just and the one who justify to those who have faith. Ngayon, itong masarap alam natin makasalanan tayo. We are fall short for the glory of God. Gumawa ang Panginoon ng solusyon at ang resulta ito. Sabi niya, ang Panginoon hindi talaga nagpapabaya. Hindi lang talaga inuunawa ng tao. Pero hindi sinasabi ng Bible na stop doing that. But, sabi niya doon, observe what you do. Kaya kung minsan sa pagiging Kristiyano natin, we need to observe ourselves. Mabuti ang Panginoon, matapat siya, He always demonstrates His love and the perfectly just. Yung ibig sabihin yung perfectly just dito, napapansin ko doon,
yung demonstrator niya dito na righteous, yung yung kasalanan natin ay pinatawad dahil kay Jesus. Kuha niyo? Yung kakulangan ng tao, pinunuan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Are you following? Kaya mahalaga yung word of Christian sa atin. Ulitin ko, yung word na Christ, salitang ugat na iyan ay am nothing without Christ. Kaya yung pagiging Kristiyano natin, hindi yan larawan mo. Larawan ng ginawa ni Jesucristo sa buhay mo. Amen? Amen? O, tatanungin ko kayo, Kristiyano ba kayo? O, walang absinan to, ha? Why? Kasi, makikita natin dito, yung perfectly just ng Panginoon, sin is punished. Ibig sabihin, hindi na punish, ha? Tinanggal niya yun. And then the same time, justifier, the sinner is forgiven. Amen? Tatagalogin ko na lang. Itong ating Diyos, as justifier, pinatawad tayo sa ating kasalanan. O parang hindi kayo agree? Sabi nung ama, o sige, pinapatawad ko na kayo. Ito ang word. Who justify, paano tayo pinapatawad ng ama? To those who have faith in Christ. Ang ganda ng solusyon ng Panginoon, ano? As justifier, the sinner is forgiven through faith. So ngayon, mga kapatid, ano ba ang simbolo ng pananampalataya natin sa Lord? Makasalanan ka, hindi mo kayang arukin ang kabanalan ng Diyos, pero gumawa ang Panginoon ng solusyon. Ginustify niya tayo, in legal term, not guilt. Niredeem niya tayo by Jesus Christ brought the freedom from the slavery of sin through His own life. And then yung proposition, pinatibay ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Bago bandang huli, ano ang resulta? The cross demonstrates that God is perfectly just. Kaya nga yung sabi ni Ma'am Sheila, speaker natin, ito, bakit ko nilagyan ng cross yan? Para pag nandito kayo, hindi na kayo makapag-cellphone. Mag-demonstrate sa inyo yung cross, yung pagdipa ni Jesus sa cross. Hindi yung para sa Diyos, para sa atin yun. At yung ginagawa naman natin pag-aaral ngayon, hindi to para sa Diyos. Para maunawaan ninyo at lumalim yung ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi sa church, hindi yun. Halimbawa, mamatay ako mamaya, o wala ng pastor, wala nang sisimba. Hindi yun. Kaya nga, sabi ng Panginoon, yung the law of the Lord, dito pa rin yun sa Romans, tinaan natin last time, hindi na by the tablet of stone. Saan daw inukit ng Diyos ang kanyang law? In our heart. Dito pala heart. Doon na inukit. Kaya nga, dinadala natin ang pangalan ni Jesucristo sa pamamagitan ng pagiging Kristiyano. Okay? Bago yung naging Kristiyano ka, yun ang kahinaan mo nun. Nung hindi ka pa Kristiyano, mas nadoble yun. Hindi ko alam kung Kristiyano yun. I have no right to judge. Pero ito, sinasabi ko sa atin, ipinakita dito ng Panginoon, yung kasalanan ay nilinis and justifier, yung ating Diyos Ama na nagagalit sa ating kasalanan, yung makasalanan ay pinatawad niya dahil sa pananampalataya. Eh ngayon, bakit ka nagpipray? That because you have faith to God. That God, if you are always praying, naniniwala ka, na tutugon ng Panginoon. Kaya nga, salamat sa Lord, marami tayo sa prayer meeting. Sana ganito din karami. Nothing is possible if you have faith in Christ. Wala nang problema doon. Hindi naman siguro nakakakunat na isang oras sa simbahan ng prayer meeting, ano? Nakakatiis nga kayo sa opisina nyo, maghapon nakaupo na ang kidney nyo yung binawasak. Oh. Nakakaupo nga tayo sa mga birthday yan, kahit hindi kayo invite, nandun kayo. Napakain na, they're waiting for the Sharon. Ay, ganun ano. Hindi pa yun invited.
Ay samantalang tayo, everyday siguro sa biyaya ng Lord, nagpo-post ako rather than hindi nyo i-accept ang account ng Sambang Kristyanong Pornaga. Ayaw nyong marinig yung mga patama ng Panginoon. Kuminsan kasi, kaya tayo tinatama, talagang itinatama ka ng Panginoon. Ganun lang yung buhay natin. Pero dito mga kapatid, I would like to share the heart of the Bible. God's want to save the human race. Last verse po ipapakita ko. Anak, paki-plus 2 Peter 3 verse 9. Before ended. Tandaan niyo po ito The three foundation of truth. Number 1, there is a problem. Amen? Number 2, there is a solution. And then number 3, meron dapat resulta. Di ba? Isipin niyo mabuti. Ang problema natin, nagkasala tayo. Ngayon, hindi kaya ng tao talagang bayaran yun. Kaya gumawa ang Panginoon ng foundation of truth, gagawa ako ng solusyon. Si Jesus yun. And then, thirdly, ano naman yung dapat maging resulta sa buhay natin? Dapat mga kapatid, we need to justify as a true Christian. Paano tayo ma-justify true Christian? Meron talagang mic. Yung mic. Brother and sister, para ma-justify tayo na talagang naunawaan ninyo. Remember this way, ulitin ko to, duguan. May problema dahil tayo makasalanan. Listen very carefully. Iwanan nyo muna yung mga anak ninyo, isipin nyo ito mabuti. The three foundations of truth. May problema, at ang problema ako yon. Ako na makasalanan. Hindi kayang punuan ng tao na bayaran yung ating kasalanan. But God is love. Amen? God is good. God is just. God is amazing God. Kaya sabi niya, gumawa kayo ng problema, hindi nyo kayang lusutan yan. Gagawa ko ng solusyon. Are you following? Ginawa tayo ng solusyon. Nagbigay ng Bible, nagbigay ng church, nagbigay ng gawain, nagawin ng fellowship. They're conducting the kind of ministry. Gawain ng kabataan, gawain ng mga bata, gawain ng katandaan, kalalakihan, kababaihan. That is a solution of our Lord. But the people not really responds the solution of God. Nakuha nyo? Gumawa ang Panginoon ng solusyon pero ang tao hindi tumutugon sa solusyon na yun. What is the result? Ang result ng solusyon ng Panginoon, lahat tayo ay maligtas. Tingnan niyo itong last verse ito. Anak, buuin mo yan. The Lord is not slowly keeping His promise as someone understand the slowness. Next na slide nun. Hindi, balik mo. Yan. Instead, He patient with you. Damayin niyo to. Tagalogin ko. Sabi niya dito, bagkus siya ay matyagang nag-aantay sa iyo't sa akin. Amen? Yung mga mahal natin sa buhay, hindi natin kasama ngayon. He patient with us. That is a real solutions of our God. Ngayon, matigas pa rin ang ulo ng Christian. Sabi niya dito, He's not wanting to anyone to perish, but everyone to come to repent. Nakakapanilig balahibo. That is my life verse. Kaya mga kapatid, hindi ko sinasabing, bakit ka absent? Tanungin mo rin ang sarili mo. How you justify that you are Christian is already saved by the grace of the Lord through faith Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoon, gumawa ka na nga ng problema, hindi mo kaya. Gawa ka ng solusyon. Ito ba yung magiging resulta? The third foundation of truth. Ito ba yung resulta? Tingnan niyo natin yung ating mga sarili. Yan ba yung resulta ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Yan ba yung result? It is to neglect the loving God, the merciful God. Makarinig ka lang ng mali ng isa, hindi ka nasisimpa. Yan ba yung resulta ng pagiging ligtas? Kaya sabi ni Paul sa mga taga-Romans, hindi niyo tuturuan ng mga Gentile? Hindi niya tuturuan ng taga-Samaria? And the other part of the earth?
Ganyan ba ang Diyos natin? Kaya isipin natin yung mabuti. Sinasabi kita sa inyo mga kapatid, ang three foundation of truth, unawain ninyo, malaki ang problema natin. Pero sinulusyonan ng Panginoon. Tinulungan tayo ng Panginoon. Ayan, sa Tagalog, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Gaya ng pagpapalibang ipinagpapalagay ng iba. Minsan nandiyan tayo sa portion na yun, no? Next Sunday na lang. Kaya nga, brothers and sisters, I reminding always you, huwag ninyong kakaligtaan ng isang linggo dahil ang pinag-aaral natin, series. Hanggang lubusan nating makikita, bakit kinakailangan ko itong unawain. Eh, sabi pa niya dyan, no? Kung hindi, ayan, ang lalim mo, mapagpahinuhod sa inyo. Yung word na, napaka-patient ng God. Ay, ikaw naman, wala pang isang oras yung mensahe ko, 30 minutes pa lang, napapauwi ka na. Ayaw mo matuto. Ayaw mo maunawaan gaano kakahalaga sa Panginoon. Yun ang gusto ko maunawaan nyo. Gaano tayo kahalaga sa Panginoon. Kaya sabi niya dito, na hindi ibig niya, yung word, na sinuman, that is a general terms for every person, ay mapahamak. Kundi, sabi niya dyan, kundi ang lahat ay magsipag. Yung sabi niyan, magsipag attend sa gawain. Charot, magsipag sisi. Eh ngayon, hindi kayo makakapagsisi kung hindi nyo alam kung ano yung lapses natin sa Panginoon. Kaya last time we are talking about a person, a Christian, there are a lot of excuses they added to judge the world. Kaya tayo mga kapatid sa umagang ito, mahal ka ng Diyos. Pakisabi po, ating mga sarili, mahal ako ng Lord. Yung pamilya niyo, mahal din ng Lord yun. Kahit anong uri pa siya ng tao. Anong dapat mong gawin? Sabihin niyo po sa kanila. Kayo may mga amo, kayo may mga tauhan, sabihin niyo rin sa mga tauhan niyan, that is a part of results of the foundation of truth. Hindi ko kaya magsalita sa buong pamilya ninyo. Pero kaya kong iparating sa inyo ang gustong iparating ng Panginoon. Amen po ba? So bilang applications, pinatawad ka na, pinalaya ka na, bayad ka na. Tulungan mo rin yung iba na babayaran ni Jesus. Kailangan ipakilala din natin ng Panginoon. Huwag niyong ipapakilala ang relihiyon natin. Ipakilala ninyo ang Panginoon na meron tayo. That is enough. Dahil maaari, ang sambang Kristyano mapapasa away sa mga darating na panahon, kundi pa babalik ang Panginoon. Pero ang pangalan ng Panginoong Hesus, ang ginawa ng Panginoong Hesus, still remaining forevermore. Tayo pong natin tumayo. Let us all stand. Tingnan natin mabuti. Pag tayo bumalik sa buhay natin noon, talagang laki ng problema. Pero may mga problema tayo noon, Ang dami natin problema, pero nung lumapit tayo sa Panginoon, yung problema noon nagiging testimony mo ngayon. Amen? Binigyan ng Lord ng solutions. Napakabuti niya. Pagkatapos ng solusyon na yun, ano yung naging resulta? Ito ko ngayon. Ito ngayon ang gawain ng Panginoon. Sumisikip tayo dito. At meron na naman tayong problema. Kinakailangan natin paluwangin to at aircon ito. The solutions of that, hindi na galing sa Lord, nandiyan na kayo. Amen? Nandiyan na kayo. Kaya minsan, wag tayo mag-focus doon sa problema. Mag-focus tayo sa Panginoon na may dakilang solusyon sa buhay natin. Let us bow our head. Hayaan niyo pong i-bless ko kayo sa pamamagitan ng prayer. Almighty Father, we thank you. We bow you. Salamat, Ama, dahil malaki ang pagkukulang namin. Hindi namin kayang ipwesto ang sarili naming malapit sa iyo. Pero salamat, you're making way or you're making a one solutions to our problems. It's only our Lord Jesus Christ.
Panginoon, salamat po sa iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo na ibinigay mo po sa aming lahat as sacrifice of perfect atonement, na yung kanyang dugo ay enough para mabayaran ang aming mga kasalanan, pagkukulang, upang masimulan namin muli ang buhay namin na mayroong kaugnayan sa iyo sa pamamagitan ni Jesus. Yung dating hindi kami makakalapit sa iyo, you open the new gate. At yung si Jesus na naging daan para sa amin. Kaya Panginoon, narito po kami, nagpapasalamat ng lubos. Marami kaming pagkukulang pero naniniwala kami na patuloy mo kaming tutulungan at sasamahan sa buhay namin ito. Panginoon, tulungan mo rin po ang bawat isa sa amin na yung result ng iyong ginawang kabutihan ay mamunga sa amin ng mabubuting bagay, may bahagi ang iyong kabutihan, may testimonya ang iyong katapatan sa buhay namin. Upang sa ganun, Lord, ang iyong congregation na ito ay madoble pa po kami sa bilang namin ngayon. Kaya naniniwala kami, Father God, napakahalaga ng mga ganitong senaryo ng buhay namin. Dahil hindi namin alam kung ano ang mga susunod na kabanata ng buhay namin. Pero ngayon, Lord, habang meron kaming ganito, gamitin mo po kami mightily sa iyong kapurihan sa buhay namin ito. Lord, i-bless mo po ang bawat pamilya, ang bawat bata, ang bawat kabataan, nanay, tatay, lola na nararito. Ano man yung sitwasyon nila sa buhay nila, ano man yung pinagdaanan nila, ano man yung mga nakaraan sa kanila, tulungan mo po kami limutin na yon at tumingin sa panibagong pagkakataon sa buhay namin. Tulungan mo rin yung bawat pamilya na iisa lamang ang nananampalataya. Tulungan mo po sila na mag-shine doon sa kanilang pamilya, makita ang kaliwanagan ng Panginoon at makita ang iyong patuloy na dakilang plano para sa amin. Salamat, Lord, for being patient with us. Tulungan mo po kami sa aming pamilya. Tulungan mo po kami sa mga mahal namin sa buhay na maipakilala kayo at makasama namin sa paglilingkod. Tulungan mo rin ang gawain ito na patuloy na maging kasangkapan upang ang iyong mga salita ay maipakilala at magbigay ng kaliwanagan sa bawat isa sa amin. Kaya salamat, Lord. I-bless mo po kami mula sa mga bata at sa pinakamatanda, sa lahat na nakatutok at aabutin ng tinig na ito. Pagpalain mo rin po, Panginoon, iparanas mo po ang iyong kabutihan at maunawaan nila ang kahulugan ng iyong biyaya. Salamat po, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Amen.